alamin natin yung resistance ng katawan natin gamit yung DMM. So ayan yung resistance ng katawan natin pagka medyo tuyo yung katawan, tuyo yung kamay natin, medyo mataas. Ngayon pagka basahin natin ang kamay natin, yung moist siya, titignan natin. So ayan yung resistance, bumaba na siya. So nasa 300 kilo ohm. Ngayon alamin natin yung RCBO kung effective nga ba para sa protection ng tao o para lang sa mga appliances natin. Ayan, nag-series tayo ng resistor sa ilaw. Naka-series yung ilaw para maiwasan din natin yung pagsabog ng unti-unti nating babaan yung resistance. Ayan, gamit yung ating variable resistor, daan-dahan para malaman natin kung anong resistance siya mag-trip. Ayan, solar resistance 50 kilo ohm, 50 ohm, kilo ohm. Ayan. Yun, so nag-trip siya, nag-trip yung RCBO. Ilipat naman natin sa kabila. Ito yung pipindutin lang para ma-reset bago i-on ulit pagka nawala na yung fault. So yan. Ilipat natin sa kabilang linya naman kasi line to line yung aming line dito guys, hindi line to neutral. So yan, unti-untiin ulit natin yung ating resistance na babaan. Yan, unti-unti, dahan-dahan hanggang sa mag-trip. Yun, so nag-trip, alamin natin yung resistance niyan. So yan nag-trip na yung RCBO. Sana yung tester. So ayan, sukatan natin yung resistance. Anong resistance? Ayun, 110 ohms. So mamamatay pala tayo, hindi safe sa tao ang RCBO. So yan, nakatrip yung RCBO natin.